Ola from Barcelona. Nandito ako ngayon sa parking ng library dito sa amin. At tumutulong sa pagka-assemble ng 3,500 calzots. Nalulutuin namin para sa isang malaking festive gatherings na ino-organize ng pamilya ko every year. Ang festive gatherings na ito ay tinatawag nila na calzotada. Isang tradisyon ito kung saan nagsasama-sama mga tao, kilala mo man or hindi, para enjoy ang calzots. Ang calzots ay long green onion. Para siyang scallions pero mas mataba ng konti. Ang calzots ay dito nag-originate sa Tarragona, Catalonia, Spain. Noong year 1920. So merong isang farmer na nagangalang Chat de Benegas na mahilig sa sibuyas. Isang araw na bored ang lolo nyo, so sinubukan niya magtanim ng puting sibuyas. After ng 4 na buwan, nakita niya sa halip na pabilog, pahaba ang lumabas at mataba-tabang sibuyas. Sa una, hindi alam ni kuya kung paano niya lulutuin ang tininim niyang sibuyas. So hanggang sa sinubukan niya itong lutuin sa malakas na apoy, nagulat siya at nasarapan kasi napaka-mild and pleasant ng sibuyas na ito. Sabi niya, mukhang may kulang. So isinawsaw niya ito sa romesco sauce. Ang romesco sauce ay sikat din sa Tarragona na sausawan ng isda. Ito ay gawa sa bell pepper, tomatoes, garlic, almonds, pwede din hazelnuts, toasted bread, olive oil, at vinegar. Yung asawa ko, niluluto niya lahat ng ito sa malaking oven niya sa shop. So after nga na magustuhan ni Chad de Benegas ang sibuyas na tinanim niya, ay nagtanim pa siya ng marami para i-share ito sa buong probinsya ng Tarragona. Hanggang sa sumikat at ngayon ay naging isang tradisyon na siya ng mga Catalans. Kaya kung bibisita ka dito sa Barcelona or any part of Catalonia, Spain in the month of February to April, ay wag na wag mo itong palalampasin. Kasi sigurado kung magugustuhan mo ito. Nung unang dating ko dito, hindi ako kumakain kasi hindi ako mahilig sa sibuyas. Pero dahil sa kakulitan ng asawa ko, natikman ko raw, ay bumigay na rin ako. At yun nga, pagkatikim ko nga sa kanya, sa sibuyas, ay nako, hinahanap-hanap ko na siya tuwing winter. Ang tanong, ilang beses kong inulit ang sibuyas? So ayan, nandito na tayo sa calzotada party na ginawa ng pamilya ko. Every year talaga nag-e-effort kami para lang magkaroon ng unity at kasayahan ng mga tao dito sa aming maliit na baryo. Medyo maulan today. Last year, napakaganda ng panahon nung nagkasultada kami pero okay na to kasi ilang months na rin na di umuulan. Usually, sinaselebrate namin ito sa plaza na walang cover. Pero dahil nga sa weather, ay lumipat kami dito sa basketball court. Malakit kasyang libo-libong tao dito. Walang kapagawaran talaga tong asawa at hipag ko. Napaka-active nila. Imagine mo, kung nakikita nyo naman sa mga vlogs ko, talagang maraming trabaho sa shop. Nakuha pa rin talaga nila na magpasaya ng tao. Hindi libre ang calzotada na to. Ang pera na makukolek ay iipunin lang din namin para sa susunod na celebration ng baryo namin. Marami kaming party na ino-organize every year. Nakakapagod din kasi parang kami na lang din ang nagkukusa. Minsan feeling ko unfair kasi present ng karamihan kapag party na at kainan. Pero pagdating sa pagpaplano at pagre-ready, ang hirap humanap ng volunteer para din naman to sa kanila. Ewan ko ba? Pero anyway, buti na lang today may ilan-ilang nag-volunteer so naging smooth ang party. Kahapon kasi wala lang talaga kami na nagtali ng 3,500 calzots. Baho sa kamay, kahit maligo ka, di agad-agad nawawala ang amoy. Ang pagluluto ng calzots ay madali lang. Malakas na apoy lang talaga ang kailangan mo. Pinagsama-sama namin ang 40 to 50 calzots sa alambre para mas madali silang baligtarin. Available ang mga calzots kapag winter. Medyo may pagkamahal nga lang ang presyo kasi tuwing winter lang siya hina-harvest. So babaliktarin mo lang siya ng ilang beses sa apoy. Mukhang sunog pero ganyan talaga dapat ang itsura niyan sa labas. Kapag nakita mo na may lumalabas na bula sa sibuyas, ay pwede mo na itong alisin sa apoy. Pinabalot nila ito sa newspaper ng mabilis para ma-maintain ang init at mas lalo pang lumambot. Mas masarap kasing kainin nito kapag mainit. Very typical din na kinakain ito with butifara, pork sausage. Dahil gumagawa kami sa shop, kami na rin na nagdala. Sa mga ayaw naman ng sausage, typical din na i-partner sa calzots ang inihaw na lamb meat. May ilan-ilan din na vegetarian dito, so nagdala na rin kami ng veggie burger patty. Ano ba yan? Puro party na lang naisip ko. This is my sausage. No. 2 o'clock nga palang oras ng lunch nila dito. At ito, nag-umpisa na sila mamigay ng calzot. 13 euros ang menu. Meron na siyang kasamang 13 to 15 calzots with romesco sauce, para sausage, potato, tinapay. At merong souvenir na baso na meron na rin nakaprint na calzotada 2024 na may laman na ring drink. Usually sa mga ganitong outdoor party, wala silang banyo. So naglagay sila ng portable toilet. So nung nakita ng anak ko, kahit hindi siya naiihi, ay gusto niya itong itry. Okay naman, mukhang malinis, pero buwisit itong anak ko. Inihakis niya yung suot niyang sombrero sa loob ng inidoro. Ay, ang sakit sa ulo. Tuturuan ko naman kayo ngayon kung paano kainin ng calzots. Hihilahin mo lang ang bandang gitna ng calzots pataas habang pinipisil ang bandang ilalim para maihiwalay sa ugat. Tapos isasawsaw mo lang sa romesco sauce. Tapos ayun, diretso na sa bibig. As in, nakaka-addict.
Dahan-dahan nga lang ang pagkain nito at huwag mong dadamihan. Kasi marami nagsasabi na nakakautot daw ito. Sorry, pero totoo yan. Pinamigay na rin namin ang dessert. Maulan man, malamig, at makulimlim ang panahon, nag-enjoy ang karamihan. Kasi talagang made with love ang mga hinanda namin dito. Nagtagal sila dyan, nagsayawan, tsikahan. Pero dahil medyo masama ang pakiramdam ng panganay ko, nag-decide na kami umuwi ng bahay. Nagbalot na lang ang asawa ko ng kakainin namin for lunch. Tapos babalik na lang daw siya ulit para tumulong naman sa pagliligpit. Mga kalat na iiwan ng mga buwisita namin. Buti umuwi na kami kasi mas na-enjoy kong kalsot kasi hindi ako nilalamig at nababasa dito sa bahay. Grabe, naubos namin. Bahala na mamaya ang tiyan namin. So, hanggang dito na lang muna guys ang video natin for today. Comment na lang po sa baba kung ano pinaka nagustuhan mo sa video na ito. Hanggang sa susunod. Adios!